Tunay nga na kapuri-puri ang iyong pangalan, Ama, at lahat ng iyong gawa, Ama. Sa mga oras na 'to, patuloy po ako, Panginoon, na nagpapagamit sa iyo, O God. Salamat sa privilege at opportunity, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon, sa buhay ko, Ama. Salamat, Panginoon, na patuloy mo akong pinapahintulutan na magamit, Panginoon. Gamitin mo akong kasangkapanin, Panginoon. Hugasan mo ko, Panginoon, Lord. Maging kalugod-lugod ang aking buhay. Inaamin ko, Panginoon, ang aking karumihan, Panginoon, at pinapatawad ng lahat ng nagkasala sa akin, Lord God. At dalangin ko, Panginoon Lord, hallelujah, at pinapatawad ko rin po, Panginoon Lord God, hallelujah, aking sarili, Panginoon, anuman po ang aking kahinaan, Lord God, na nakikita ko, Lord, at sinasabi ko sa aking sarili, Lord God, humihingi po ako ng tawad sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God, hallelujah, kinikilala ko ang pagka-Panginoon mo, gamitin mo akong empty vessel, Panginoon, ng, ng iyong mga banal na salita, sapagkat ikaw ay banal na Diyos, Lord God, hallelujah, at ginagalang ko, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, kung paanong ginagalang ka namin, Panginoon, kaya ang lahat ng ito, Lord, ay para lang sa kapurihan mo, itago mo ako sa iyong likuran, kasangkapanin mo lang ang aking buhay, Panginoon, Lord God, na maging pagpapala sa marami. At wag mong ipakita, Panginoon, ang aking sarili, kundi ang iyong mga banal na salita, Panginoon, ang matunghayan nila sa araw na to, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, patuloy niyo po kaming turuan, tulungan at patnubayan, Panginoon, na manampalataya, Panginoon, sa katwiran, karapatan, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, at katotohanan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Balutin niyo ng banal na dugo at kapusin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan, praise the Lord. So, pag-aaralan po natin how to meditate the Word. So, tulungan niyo po ako na magbasa po sa Joshua 1:8 and 9. Meron po bang magbabasa? Naglilinis lang po ako. Ilan po? Joshua 1:8 to 9? Yes. Salamat. Oo, saktong-sakto hindi ko na po kailangan basahin kasi yan po yung unang naging memory verse po namin nung kami po ay nagsa-seminar pa po sa pre-encounter. So sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, sabi po sa 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon ay magiging masagana at magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Tapos verse 9 po, sabi po sa verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang manghihina o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po. Amen. Praise the Lord. So, alam niyo po sa ating mga prayer warrior na niloob ng Lord na maging kasangkapan po. Gusto niyang malaman ngayong araw na to na ang pananampalataya natin hindi po nanggagaling sa pagdarasal. Amen. Ang pananampalataya natin ay hindi nagmumula sa pagdarasal. Na po, ang faith natin is not coming from prayer. Amen? Kasi hindi doon nagmumula talaga yon. Ano po? Kasi ang pananampalataya natin is from hearing the word of God. Amen po ba? Diba? Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, amen, yung pananampalataya natin po ay lumalawak, lumalaki. Diba? So ngayon pong araw na to, tuturuan tayo ng Lord kung paano mag-meditate ng word of God. Na po? Kung paano i-meditate ng totoo ang word of God. Marami kasing Kristiyano, ang akala nila, kapag nagme-meditate sila, yung mine-meditate lang nila isang verse, 'di ba? Mine-meditate lang nila isang verse tapos na. Yun na po 'yun, 'di ba? Parang yun yung tawag nila sa meditation. Pero bilang mananampalataya po, pinapaunawa sa atin ng Panginoon ng ang meditation is personalize the word. Pine-personalize mo yung word ng Lord. Anong ibig sabihin ng personalize? Ibig sabihin, inaangkin mo siya. Inaangkin mo siya. Amen? So, kaya kapag nagdadasal tayo, di ba, we own the word. We own the word. Di ba? Kasi, we are not born, di ba, we are not born here na. Kasi kung ikaw, tayo po, ang pinag-uusapan natin dito ay mga taong born again. Ano po? Ikaw at ako yun. Kasi wala ka dito kung di ka born again. Nananampalataya po ako na wala ka dito sa gawaing ito ngayon kung hindi ka born again. So, ibig sabihin, when you are born again, you are born from above. Amen po ba? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka na sinilang mula sa lupa, 'di ba? You are born from above. So when you say you are born from above, 'di ba? Hindi ka na galing sa laman, 'di ba? You are born from the spirit.
Amen? Binago ka ng Diyos, nirenew ka niya, 'di ba? No po? So para maintindihan natin na mas mabuti po no ang pananampalataya natin ngayong oras na 'to at para mas higit nating maunawaan kung paano ang meditate, ang first point po natin is personalize the word. When you say personalize the word po, you own the word. No po, inaangkin mo yung word na 'yon, no? Magkaiba kasi yung sinasabi mo pa siya. No, magkaiba po kasi yung sinasabi mo siya na hindi mo nalalaman kung ano yung sinasabi mo. Versus sinasabi mo siya na alam mo yung nalalaman mo. 'Di ba? Alam mo kaya mo sinasabi. 'Di ba? Magkaiba yung sinasabi mo siya na parang hindi ka sigurado. Or sinasabi mo siya kasi alam mo yun ang karapatan mo. Amen? 'Di ba? Pag alam mo anak ka ng Diyos, 'di ba po? Aangkinin mo 'yung salita ng Diyos. Hindi ka tulad dati na parang nahihiya ka pang lumapit sa Diyos. Hindi, nahiya ako kasi makasalanan ako eh. Hindi ako karapat-dapat dito. Hindi ka, alam mo kapatid, pinapaalam po sa atin ng Diyos, wala kahit sino sa atin dito ang karapat-dapat. It is written. Walang sino man sa atin dito ang karapat-dapat. No? Kaya wag nating sasabihin na hindi ako karapat-dapat. Totoo kasi alam mo hindi ka karapat-dapat. Di ba? Alam mo nga yun eh. Kaya mo nga sinasabi kasi alam mo na hindi tayo karapat-dapat. Amen? Kaya ngayon, sa sinasabi ng Lord sa atin na kaya lang tayo tinitingnan ng Diyos dahil sa anak niya. No, kaya walang sino man na magmamalaki sa atin dito na napiplease mo ang Lord, 'di ba? Napiplease mo siya dahil sa nagdadasal ka, napiplease mo siya dahil gumagawa ka na mabuti. Parang ang sinasabi mo, yung ginagawa mo, 'di ba? 'Yun ang nakaka-please sa Lord. 'Di ba? Ang God the Father napiplease because of the Son, hindi dahil sa'yo. Dahil sa mata ng Diyos, basahan lang tayo. Amen? Tama po ba? We are filthy rag. We are filthy rag. Di ba? Yun ang sabi ng Word of God. We are, anong sabi sa Tagalog po? Basahan, maruming basahan. Di ba? Di ba? Yun naman ang sabi sa atin na ikaw at ako, sa harap ng mata ng Diyos, maruming basahan ka. Kaya kung lumalapit ka bilang Paulo, di ba? Hindi ka kilala ng Diyos. Di ba? Kung lumalapit ka bilang si Kuya Anthony, hindi ka kilala ng Diyos. Kasi nagiging matuwid ka lang sa harap ng Diyos at malinis sa harap ng Diyos because of the Son of God. Amen? It is written. Sabi ng Lord, we are righteous. Walang karapat-dapat sa inyo. Nagiging karapat-dapat lang kayo dahil sa anak ng Diyos. Nagiging righteous tayo sa mata ng Diyos dahil sa anak ng Diyos, hindi dahil sa ginagawa natin. At kailangan alam natin yon. No? So to meditate the Word of God, naiintindihan mo na maruming basahan ka sa harap ng Diyos. Diba? Alam mo yun. Kasi nabasa mo yun. At yun ang totoo. Walang kahit sino man sa atin na nakabot sa kalwalatian ng Panginoon. That is the Word. Amen? That's why we need Jesus Christ. Amen? That is written. Diba? Walang anumang pangalan dito sa lupa, di ba? At sa ilalim ng lupa, at sa langit, di ba? Ang sasambahin kundi ang pangalan ng Diyos. Hindi ang pangalan mo. Di ba? Hindi sinabing ang pangalan mo, kundi ang pangalan ng Diyos. So only Jesus Christ is our key. Only Jesus Christ is our way. Only Jesus Christ is the truth. And only Jesus Christ, di ba po, ang way, truth, and life. Amen? Kaya because of the Word na nagkatawang tao, di ba po, sa Word ng Lord, ang meditation na sinasabi sa atin, hindi yung nagme-meditate ka ng Word niya araw-araw, kundi kailangan mong isabuhay yung Word niya araw-araw. You are the walking Bible. Amen? You are the walking Bible. Hindi ka nagdadasal na parang nagmamakaawa sa tatay mo. Diba? Hindi ka, kung kilala mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, amen? Hindi ka nagdadasal, parang awa mo na Panginoon, ibigay mo ito sa akin. Parang awa, no. Diba? Yun yung sinasabi sa atin ng Lord. Hindi tayo nagdadasal na nagmamakaawa sa Diyos. Because we own the Word. Diba? Ikwento ko po sa inyo, no? Pero bago ko po ikwento, pakibasa nga po yung Psalm 19:14. Psalm 19:14. Psalm 19. 19:14. Psalm 19:14. Sige po. Teka lang po. Amen po. Awit 19:14. Okay. 19. Ay, malapit na. Eh, hinahangin kasi.
19, 19:14, sabi po dito, praise the Lord. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Amen po. Amen. Because you own the word, dapat ang ating is yung mga bagay na malulugod ang Panginoon. Ano po, alam nyo ba, na sinasabi po ng Bible na ang first, di ba, sabi nila, ang Prince of Darkness daw ay si Devil, di ba? Ano po? Sabi nila, tapos ang Diyos ng kaliwanagan ang ating Diyos. Ano po? Ano po, sa atin, ano po, there is a God of light. 'Di ba? Sa ating mga believers, totoong may God of light. Pero, kapatid, wala naman kasing Prince of Darkness. 'Di ba? Ang sinasabing darkness ng kapag sinabing darkness, yun yung wickedness ng diablo. Yun yung wickedness, yun yung arrogancy. Na ang unang-unang arrogant daw sa Bible ay ang devil. Siya ang kauna-una ang arrogante, no? Ignorant. Yung kaignorantehan niya kasi tayo, yung salita ng Lord, tinatanim natin sa puso. No? Siya, walang nagsabi sa kanya. Sinabi niya sa sarili niya na may sarili siyang trono, na darating siya yun, galing sa wisdom niyang sarili. 'Di ba? Tayo galing sa Diyos. No? Kaya yung unang ignorance, ang ignorante, ang pinakaunang ignorant sa mundong ito, kaya siya tinawag na Prince of Darkness, siya yung Prince ng Arrogancy. Siya yung Prince of Ignorance. Kasi wala namang naghahari, 'di ba, sa darkness. Ibig sabihin lang, ang pinaka lang po ng Lord doon, yung wickedness. Yung foolish, katangahan. Sabi ko na po, kamangmahangan, kahangalan. Siya yun. Kasi siya lang yung nagsabi sa sarili niya na siya ay magiging makapangyarihan, darating ang panahon, kukunin niya yung trono niya sa langit. Siya lang yun. Sa mindset niya, siya lang ang naglagay nun. 'Di ba? Hindi ang Diyos ang naglagay nun. Yun ang kaibahan mo at kaibahan ko. 'Di ba? Sa demonyo, yun ang kaibahan mo at kaibahan ko kasi ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Si Jesus Christ mismo ang nagbigay sa atin. So sabi niya po sa Matthew 10, ano po sabi niya sa Matthew 10:8? O bago po yan sa Isaiah 65:24 muna, kuya. Isaiah 65:24. Isaiah 65. 24 po. Isaiah. Ito sa Isaiah, ano po? Ano pong chapter? Isaiah 65:24. 65, 24. Okay, malapit na. 65. For 50, 51, 52. Isaiah 65. Verse ano po? Verse 24, kuya. Verse 24. Hallelujah, purihin po ang ayong mga salita. Sabi ko sa 24, ang dalangin nila, kahit hindi patapos, ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Amen po. Ano daw po sabi? Sabi sa kanya, tayong mga anak ng Diyos, hindi pa daw sinasambit ng labi natin, dinirinig na ng Panginoon. Amen? Diba? Ang dalangin nila, diba? Hindi pa man sambitin, dinidinig na ng Diyos. That is the power of the authority become a son. Diba? Yun yung natin, yun yung authority natin, na hindi pa tayo nagsasalita po, dinirinig na tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya sa Mateo 10, 8, sabi niya po dito, pagalingin ninyo ang may sakit at buhayin ang patay. Pagalingin at linisin ninyo ang may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen? Di ba? Tinanggap mo ng walang bayad, kaya ibibigay mo siya ng walang bayad. Hindi mo hihingin, kapatid. No, pinapaunawa sa atin dito, atin na 'yon. Ibibigay mo lang.
Binigay na sa atin, ibibigay mo lang. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, sabi niya sa Matthew 10:8, ibigay, excuse me po, ibigay niyo din daw na walang bayad. Ibig sabihin, magpagaling tayo ng may sakit, di ba? Magbuhay daw tayo ng patay. Sabi po ng Panginoon, na maglinis kayo, sabi niya. 'Di ba? Kumbaga, ibig sabihin dito, pinapaalam lang po sa atin dito, na tayo, binigay na sa atin. Na po, kailangan lang natin ibigay sa iba. No, kaya pag nagdadasal tayo, we own the word. We personalize the word. Amen? Naiintindihan niyo po ba? Katulad ng prodigal son. Ano po? Ang kwento ng prodigal son, kung totoo daw pong nauunawaan natin, it is not about flesh. It is about spiritual. It is about spiritual. Tingnan niyo po yung prodigal son, yung prodigal son, nung hiningi niya yung yaman niya sa kanyang tatay. Amen? 'Di ba? Ano po? Kung yun ay galing sa laman, kapatid, kung galing sa laman yun, that is abomination. Subukan mo humingi ng yaman sa tatay mo ngayon, sasampalin ka. Buhay pa ako eh. Sabi niya, hinihingi mo na yaman mo, 'di ba? Pero tingnan niyo sa kwento ng prodigal, 'di ba? Prodigal son, hindi nagalit yung tatay niya. 'Di ba? Hindi nagalit. Bakit? Kasi alam ng tatay niya that yaman niya na 'yon. Pamana na 'yon sa kanya. Alam niya, 'di ba? Alam niya na may pamana na siya. Na po, yung kwento ng prodigal son, hindi po 'yan the redemption. It is the story of identity. Na po? Kasi matagal ko na pong narinig ang prodigal son. Ang sinasabi natin, ang pangunawa natin sa prodigal son, parang tao ka, na pumunta ka sa ganito, ganyan, di ba, kinuha mo yaman sa mo, hindi po. Kasi kung totoo, ang kwento ng prodigal son, di ba, ay kwento ng normal na tao, malamang po, sinampal yung anak doon kasi buhay pa yung tatay niya, kinukuha niya na yaman. Na po? Pero kung mapapansin ninyo, the story of prodigal son, prodigal lang ang son, hindi ang father. Amen? Nakita niyo po? Ang son ang prodigal, hindi ang father. Amen? Kaya, dito po, pinapakita lang sa kwento ng prodigal son, yung identity mo. Hindi dahil ni-redeem niya yung anak niya. No. Alam ng anak na siya'y anak. Alam niya na siya'y anak. 'Di ba? Pinapakita lang sa atin dito yung identity niya bilang anak. Kaya nga nung napunta po siya, 'di ba? Nung napunta siya doon sa sa kanyang paglalakbay, 'di ba? Pinayagan siya ng tatay niya kasi alam ng tatay niya na lalago siya. Mas higit siyang magiging matured. Na po, mas magiging matured siya spiritually. Kaya pinayagan siya ng tatay niya. 'Di ba? Kaya nga po, 'di ba, nung hindi niya akalain, 'di ba? Hindi niya akalain na gano'n na magiging buhay niya. 'Di ba? Naranasan niyang magliwaliw, ganun pala'y buhay, 'di ba? Sa mundo, ganun pala'y buhay sa mundo. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, sa bahay ng tatay ko, sabi niya ganun, 'di ba? Yung mga servant doon, sabi niya ganun, 'di ba? Ano sila, mas masarap pa yung kinakain nila, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? Mas masarap pa kaysa dito, sabi niya. Kaya nga, na-realize niya na iba talaga sa father house niya. Tama? Na-realize nung son na iba pala sa father son ko, ay sa father house ko. Kasi doon, yung servant, mas masarap pa sa kinakain dito. Di ba? Parang na-realize niya yung ganun. Di ba? Kaya, bumalik siya. Di ba? Bumalik siya. Di ba? Sabi niya doon, sabi nga, di ba sabi ng Lord sa atin, you are not calling servant anymore. Alam niyo yung tinatawag na servant dito, yung mga unbeliever. Yung mga unbeliever po ang tinatawag na servant. Kasi sabi ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos, I never call you servant anymore. You are my friend. That is the word of the Lord. We are not servant anymore. We are friend of God. Diba? Inang kinahanga, actually, we are the son of God. Sabi nga ng Lord, ang sabi niya sa John 1, di ba, nabasa niyo ba doon? Whoever believe to be a son is a son of God. Sa lahat ng naniniwala. Amen? Kaya yung mga servant dito, mga unbelievers, hindi tayo. Hindi tayo, no? Kaya nga, 'di ba, sinabi ko sa inyo dito, ang prodigal hindi yung father, yung son lang. Wala kayong mababasa sa Bible na prodigal father, wala. Only prodigal son. Kasi ang father will never change. Hindi siya nagbabago. 'Di ba? Kaya nga nung umalis yung tatay niya, naghihintay lang yung tatay niya, 'di ba? Ay yung nung umalis yung anak niya, alam niya na babalik yung anak niya. 'Di ba? Nung umalis yung anak, alam niya babalik yung anak niya. Naghihintay lang yung tatay. Di ba? Kaya nung natanaw niya yung anak niya, di ba?
Natanong niya yung anak niya, sinalubong niya agad, 'di ba? Masaya. Wala naman siyang tanong eh, 'di ba? Wala siyang tanong. Kasi alam niya anak niya yun eh, hindi naman siya, nakita mo na yung mundo, 'di ba? Ganito, 'di ba? O di kumain ka ngayon ng pagkain ng aso, ng baboy, 'di ba? O di ganito ka, o di naghirap ka ngayon, matigas ang ulo mo eh. Hindi naman ganun yung sinabi ni Lord sa kanya eh. Kaya hindi naman ganun yung sinabi ng tatay niya. Isuot niyo ang singsing, sabi agad. Palitan niyo yung damit, 'di ba? Isuot niyo yung robe, sabi sa kanya, 'di ba? Nag-celebrate pa, 'di ba? Kaya nga minsan tayo po we don't understand kung ano yung meron tayo. Tayong mga believers na po, sometimes we don't understand what we own. What is our identity in the eye of the Lord? Kaya itong prodigal son po, it is about identity, not redeeming. Alam niya na anak siya, kaya nga nagbabalik lang siya sa tatay niya eh. 'Di ba sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. 'Di ba? Nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa Ama. 'Di ba po? Kaya dito makikita niyo nag-celebrate sila tapos nag-jealous yung anak, 'di ba? Nag-jealous yung anak, ang sabi, 'di ba? Hindi mo ako pinagkatay ng ganito, na hindi mo nga ako hindi mo ginawa sa akin yung ginawa mo sa kanya. 'Di ba? Sabi nung anak, sabi nung isang anak. 'Di ba? Pero ano sabi ng tatay? Don't you know? 'Di ba? Hindi mo ba alam anak na everything is yours? Everything is yours. Ganyan din yung sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi mo ba alam na sa inyo na lahat ng meron ng Panginoon? Pero kailangan mo ma-determine yun. 'Di ba? It is given to us. 'Di ba? Kailangan mo lang, you have to look what is the will of the Lord. Kaya ang meditate of the word, kaya tayo nagme-meditate ng Lord, ng word of God, ang pinapaunawa sa atin, ang tunay na meditation is ino-own mo, pinapersonal mo yung word ng God. No? Hindi mo siya hinihingi. Inaangkin. Magkaiba yung hinihingi sa inaangkin. Kasi sa'yo na yun. Diba? Hindi mo siya, kaya tulungan daw natin sarili natin na mag-pray tayo na Lord, all ng kailangan ko. Parang ganon. Ano ba yung dasal na yon na binigay na ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. 'Di ba? 'Di ba? All you need. Sabi nga, lahat ng kailangan natin binigay na ng Diyos. Na kaya sikapin natin na wag na nating sabihin yung Lord, sinabi mo sa yung salita. Angkinin mo siya, i-relate mo siya sa prayer mo na sarili mo na. 'Di ba? Hindi na, Lord, thank you kasi hindi na ako mangangailangan dahil binigay mo na lahat ng pangangailangan ko. That's that difference between the prayer ng humihingi sa inaangkin. You have to know your identity. Bilang mga prayer warriors po, kailangan daw nating malaman yung own na natin. Atin siya. I-align mo lang sa word ng Lord. Atin siya. Kaya nga sabi ng Lord, God set the table. Sabi niya sa Psalm 23, di ba? God set the table for you in the presence of your enemy. Di ba? Hinanda na yung lamesa mo. Di ba? Yung lamesa nakahanda na sa atin. Di ba? Sa harap ng mga kaaway mo. Nakahanda na anak ang lamesa sa harap ng mga kaaway mo. Pero sinabi ba ng Diyos kung ano lang yung pwede mong kainin? Hindi. Hindi, kapatid. Hindi niya sinabi kung ano pwede mong kainin dahil lahat pwede mong kainin. Di ba? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Lord? Hindi kayo nilimitahan kung anong pwede natin kainin doon sa table na sinet niya sa harap ng mga kaaway natin. Bakit? Dahil lahat pwede natin kainin. Dahil lahat ng meron sa tatay natin, we own it. We own it. Sa atin yun. Kung ano meron ng tatay natin sa atin. 'Di ba? Kaya nga huwag tayong mabuhay yung parang noon pa sa Lumang Testament. Hindi. Magkaiba tayo sa Old Testament. We are in the future. We own. Kailangan nating malaman 'yon, no? Kaya nga 'di ba po si kung matatandaan niyo yung kwento ni Job tsaka ni Esau, ni Jacob pala tsaka ni Esau, 'di ba? Bakit hindi pinigilan? Bakit hindi pinigilan ng Panginoon si Job na kuhanin yung kanyang pagiging panganay? Pwede naman pigilan ng Diyos, hindi niyo po ba naitanong? Hindi niyo ba nabulay-bulayan nung nagme-meditate kayo? O nga no, bakit nga Panginoon pinabayaan mong maagaw ni Jacob yung para kay Esau samantalang siya ang panganay? Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ni Jacob kung gaano kahalaga ang meron kay Esau. Pinahalagahan ni Jacob yung meron kay Esau kaya hindi binawi ng Diyos dahil pinahalagahan ni Jacob kesa kay Esau. Kaya ikaw din, kapatid. Yun yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Nasa iyo na. Kaya naaagaw ng kaaway kasi hindi mo pinapahalagahan.
Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon? Pag alam mong pahalagahan, yung nasa iyo na, nasa iyo na. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Matthew, binigay niya, kinaloob niya, ibigay mo din sa iba. Amen. So po, kaya kung alam mo na tayo ipoprosper ng Lord, we are prospered. Sabi niya sa Abraham, I will bless your descendant. We are part of descendant. Di ba? Kaya nga is meditation is for you knowing. Di ba? Ang meditation po, for you to know. Amen? Dito po tayo magtatapos. Sa Psalm 1 po, 1 hanggang 3. Pakibasa nga po. Psalms 103. No po, 1. 1. 1 hanggang 3. Okay. Psalms. Okay po, sandali po. Sabi sa Psalms. Wait, chapter, ano po? 1 hanggang 3, kuya. Awit 1 hanggang 3 po. Okay po. Sabi po dito, praise the Lord. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, kahit katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen po. Amen. Praise the Lord. We have to own the word, kapatid. Hindi tayo kahit kailan matutuyuan if you believe. Kung maniniwala ka na alam ng Panginoon ang pangangailangan mo, hindi mo nahihingin. No? Hindi mo nahihingin yung provision kasi alam mong nakatanim ka na sa batisan. Kasi inaangkin mong anak ka ng Diyos. No po? Tinuturuan din ako ng Panginoon dito. Anak, hindi mo na kailangan hingin yung financial provision kasi you own. You own the word. Diba? Hindi mo na kailangan idasal. Diba? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin kasi I know what you need. Diba? Bago pa lang isambit ng bibig mo, alam ko yung pangangailangan mo, anak. Diba po? Kaya nga, kapag nagdadasal tayo, hindi ko sinabing, wag niyo pong, wag niyong ma-misunderstand yung sinasabi ko. Kasi it is written, nasa atin na. Hindi ko sinasabing, wag niyong hingin. Kasi sabi, di ba, sasabihin niyo sa akin, di ba sabi, ask, knock, and di ba? Ang ibig ko pong sabihin, we are the son of God, we are the children of God, nasa ating na yun. Diba? Kailangan natin, kung kilala mo ang identity mo bilang anak ng Diyos, diba? Your mind, your will, and your emotion dapat naka-align sa Word of God. Na hindi ka magkukulang kasi alam mo na meron kang grace sufficient. Hindi ka nahihingi kasi alam mo na kahit tagtuyot, hindi ka matutuyuan because you know that you are the tree planted in the river na hindi natutuyuan kahit tag-araw. Diba? Alam mo, nagagaling ka. Kaya ang gusto lang, mag-thanksgiving ka na lang. Diba? Lord, nagpapasalamat ako kasi magaling na ako dahil sinabi mo, nagpapasalamat ako dahil magaling na ako sa mamamagitan ng mga latay mo. Diba? Naka-align na siya sa will ng Lord. Diba po? Kaya meditation, is to know, is for us to know and to personalize the word. Because you are not a servant anymore. You are the child of God. You are a friend. Amen? You are the son. Diba? Si Adam po, hindi niya tinawag na son. God create Adam. Yun lang ang sabi niya kay Adam. Pero ang tawag sa'yo, diba? Sa lahat ng naniniwala, whoever believe to be a son is a son of God. Yun ang sabi ng Diyos. Diba po? Kaya, kung alam mo yung kahalagahan ng identity mo sa harap ng Diyos, you should know the will ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya nga, yung wisdom, di ba? It's in you. Kasi ang wisdom mo is the will of the Lord.
hanggat nakasulat sa Bible, hanggat nakasulat sa Word of God, ang lahat ng will ng Diyos. Even sa'yo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa'yo. Dahil ikaw ay hinirang din at anak ng Diyos sa lahat ng sumampalataya at naniniwala sa Kanya. That's how you meditate the Word, because the Word is God itself. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Father, for you own, Panginoon. You own us as your children. Panginoon, binigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo. Salamat, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na nakikiisa at na maghaharap sa amin sa iyo. Salamat sa kapangyarihan na ginawad mo sa amin. Natiran kami at maging kingdom mo, maging templo mo, Panginoon. Na hindi na namin isisik yung kingdom mo because your kingdom is with us. Kung nakikilala namin yung identity namin sa iyo. Kaya Lord, sinabi mo nga, 'di ba, na kung merong tao na lalapit sa amin at sabihin na hanapin ang kingdom, sinungaling sila because your kingdom is with us. We are the temple, Lord. We are your child. We own what you own. Tagapagmana mo kami. We are conqueror and we are victorious child of God. Thank you, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding to meditate your word and to know your word and to own your word. This is the words I pray to you, Lord God, with thanksgiving, Father. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God po. God bless po.